Sa huling pagkakataon ay nagsalita si Pangulong Aquino ukol sa nangyaring engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao na ikinamatay ng 44 na staff commandos. Ginawa ito ng Pangulo sa graduation rites ng PNPA Lacandula Class of 2015. Dito po ay humingi ang Pangulo ng pangunawa hinggil sa nangyari at sinabi kung tamang impormasyon lamang ang kanyang natanggap, marahil ay naiwasan sana ang trahedya. Ang detalye niyan ihatid sa atin ang aming kasamang si Rocky Ignacio. Mag-uulat mula sa Cavite, live. Maraming salamat, Kirby. Binuksan nga ni Pangulo Aquino ang kanyang pagsasalita sa graduation rites dito sa Silang Cavite ng Philippine National Police Academy ng pagkilala sa kabayanihan ng Special Action Force o yung SAF 44 na akma daw sa Lacandula, lahing kayo manggi na handog ialay sa bayan ang dugo at lakas. Sinabi rin ng Pangulo na naging daan ang insidente o nangyari sa SAF 44 na patatagin pa ang PNP. Malinaw daw sa BOI at Senate report na hindi siya nabigyan ng tamang impormasyon kaya nawala ng koordinasyon. Ayon kay Pangulo Aquino, ito na ang huling pagkakataon na magsasalita siya ukol sa insidente. Sinabi rin niya na kung alam niya ng maaga pa ang mangyayari, hindi niya sana pinayagan pa ang naturang pagtungo pa doon na ating sa 44. Ayon sa kanya, subukan daw pong ilagay ang sarili o sitwasyon sa inyong mga sarili kung ano rin ang dapat ninyong gawin. Ayon sa kanya, nagsabi ka ng tapat at kung nagsabi daw ng tapat ang kanyang mga hininga ng impormasyon, hindi sana ito nangyari. Ipinaliwanag din ng Pangulo yung kanyang pagtungo sa Zamboanga na sinasabing kung bakit naisipan pa niya magpunta ng Zamboanga, ganun ang nangyayari ng insidente sa Mamasapano, Maguindanao. Sinabi niya 2 taon na kasi nang mangyari ang Zamboanga siege, nais niyang tiyakin na nabibigyan naman ng tamang rehabilitasyon ang mga apektado dito. Ayon kay Pangulo Aquino, sa mata ng Diyos, totoo ang sinasabi niya pero aminado sana ang iba sarado ang isip ukol dito. Ayon sa kanya, wala daw pong salitang sasapat para mabigyan ng pagkalma yung pong pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Ayon kay Pangulo Aquino, humihingi siya ng pangunawa tungkol sa nangyari at tiniyak niya na katulad din niya, ikinalulungkot niya ang pagkawala ng magigiting na pulis. Ikinalungkot rin po ni Pangulong Aquino yung dahil sa nangyari, nagkaroon ito ng apekto sa isinusulong na peace process sa Mindanao. Sa pagkakataong ito, hiningi rin ni Pangulo Aquino ang pangunawa ng publiko ukol sa isinusulong na peace process. Aminado siya na tao lamang daw po siya. Narito po ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Aquino. Ang kinalulungkot ko, imbis na magtanong sa akin, ay naglagay ng spekulasyon ang mga gumawa ng ulat. May tatanong nga po natin, paano naman makakatulong sa paglilinaw ng issue kung hula ang gagamitin imbis na facts? Maliban na lang kung may kailangan pang paglilinaw mula sa akin ang kinaukulan, ito na ang huling pagkakataon na magsasalita ko tungkol sa issue ito. Siguro naman po, hindi kalabisan kung ipapahayag ko rin ang aking punto de vista upang linawin sa inyo ang pinanggalingan ng mga desisyong ginawa ko kaugnay ng mga nangyari sa Mamasapano. Karapatan ninyong malaman ang buong katotohanan. Madalas kang nasasabi, the truth shall set us all free. Marahil po, ang pinakamahalagang kailangan kong sagutin ay isang tanong nagmula sa ama sa ating sa ama ng isa sa nasawi nating SAF Commando. Tanong po niya, bakit ninyo pinapunta doon ang anak ko? Bakit nyo siya pinabayaang mamatay? Naunawaan ko po ang pinanggagalingan ng ganito mga pahayag. Paulit-ulit kong binabalikan ang mga alam ko tungkol sa nangyari at iniisip kong kung nagkulang ba ako at kung may iba pa akong dapat nagawa. Bibigyan ko po ng diin. Hindi ko hahayaang pumunta sa isang tinaguriang suicide mission ang sino man sa ating uniformadong hanay. Kapag nakita kong lubang peligroso ang isang operasyon, ako ang pinakaunang magsasabing huwag na itong ituloy. Pero sa pinakita sa akin bersyon ng plano, nakakumbinsi ako na talagang pinaghandaan ito at magiging maayos ang pagpapatupad dito. Ipinagpalagay din nating masusunod ang lahat ng inutos natin, lalo pat mga profesional ang ating mga nakakausap hinggil dito. Ang sa akin lang po,
subukan rin sana ninyong ilagay ang sarili ninyo sa sitwasyon ko. Kung sa umaga pa lang nauna akong pinadalhan ng mensahe, tinapat na ako at sinabing, "Sir, nagigipit na kami. Hindi po namin nasunod ang sinabi ninyong koordinasyon, kaya mabagal ang usad ng armed forces. Pwede po ba ninyo kaming tulungan mapabilis ang responde? Kung naalaman ko ito agad, sa tingin niyo ba, hindi ako gagawa ng paraan para tulungan ang ating hanay?" Pero alam niyo naman po ang nangyari. Noong umaga na ika-25 ng Enero, wala pong masasabing urgency ang ipinadala nilang text o mga text sa akin. Ang dating nga po sa akin, tapos na o patapos na ang nangyayari sa Mama Sapano dahil sumasakloro na raw ang ating mga mechanized units at artillery. Kaya naman po, itinuloy ko ang plano kong pumunta sa Zamboanga. Hayaan ninyo rin ipaliwanag ko ang mga nangyari noong pagpunta ko doon. Dahil sa mga naunang pag-atake ng rogue MNLF, inutos natin at itinuturing ng hardened site ang Zamboanga City. Ibig sabihin po nito, pinagtibay ang mga polisiya sa seguridad para mapigilan ang mga terorista sa kanilang mga masasamang balak. Pagdating ko po doon, pinakitaan ako ng mga litrato ng kotse na ginamit sa pambobomba. Pati na ang bahay na pinanggalingan ng kotse ito, may surveillance hanggang doon sa lugar kung saan pinasabog ang bomba. Ang tanong nga po natin, kung nasundan na itong sasakyan na ito, bakit hindi pa napigilan ang pag-atake? Alam po nyo, wala po makasagot sa akin noong araw na yon at sa mga sumunod na araw, doon po naipaliwanag sa atin na wala pong nakita yung ating intelligence operatives sa tinatawag na overt acts na magsisilbi sanang probable cause o dahilan para sitahin ang mga nakasakay. Bukod pa rito, magdadalawang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang Zamboanga Siege. Ngunit hindi pa rin naisa sa ayos ang mga dapat isaayos dahil sa mga lokal na issue. Kaya nga po, gusto kong gamitin ang pagkakataon upang kausapin ng masinsinan si Mayor Ben Climaco nang mapabilis ang rehabilitasyon ng mga apektadong komunidad. Habang inaasikaso ko po ang mga ito, naisip ko na tapos na o patapos na ang nangyayari. O ang nasa isip ko po ay tapos na o patapos na ang nangyayari sa Mama Sapano. Ipapaalala ko lang po, paggabi na nang inabisuhan ako sa tunay na kalagayan, hindi po noong 55, pero noong 84, na tinagdalang Seaborn Company. Ang sabi sa akin, mahirap na raw pong mag-link up dahil padilim na at may panganib ng friendly fire. Hindi po tayo pumayag na kinabukasan pa makukompleto ang pagli-link up. Sabi ko po sa kanila, hindi ba natin brothers ang mga nagigipit? Hindi ba dapat gumawa tayo ng paraan? Inutos ko nga po na gumawa ng plano para makalink up sa lalong madaling panahon at maisalba ang 84. Ang pinaka-minimum na papayagan ko ay dapat mabigyan sila ng ayuda tulad ng gamot at resupply ng bala kung talagang imposibleng makapag-link up. Sa mata po ng Diyos, totoo po ang sinasabi ko sa inyo. Pero patid ko, na may ilang sarado na ang isip at hindi na makikinig kahit ano pa ang aking sabihin. Ngayon po, pwede akong magbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa peligrong dinadala nila Marwan at Usman sa ating mga kababayan. Pwede ko rin i-detalye ang mga naging problema at pagkakamali sa isinagawang operasyon. Ngayon nga po, nailahad ko na ang lahat ng pinagdaanan ko at ang mga hawak kong impormasyon noong araw na yon. Meron po kayang makakapagsabi ng totoo na kaya niyang higitan ang mga nagawa natin sa impormasyong tanga natin noong mga araw na yun upang tugunan ang sitwasyong hindi man niya batid. Pero batid ko po, walang salitang sasapat upang maipaliwanag ang pagkamatay ng ating mga gigiting na pulis. Hindi magpapakasya o magpapakasaya sa anumang ulat o talumpati ang lungkot na nararamdaman ng isang magulang na nawalan ng isang mabuting anak. Ang mga gagawa ko na lamang, matapos masabi ang lahat ng dapat sabihin at magawa ang lahat na dapat gawin, humingi po ng pangunawa. Gaano man katindi ang galit ko sa ginawang pagsuway sa ibinigay kong utos, gaano man ang pagsisisi ko sa pagtitiwala sa mga taong itinago sa akin ng totoo, hindi ko mabubura ang katotohanan. Patay na ang 44 na membro ng ating kapulisan.
At nangyari ito. Samantala, Kirby, tiniyak pa rin ni Pangulong Aquino na mananagot sa nangyari at pagpapatuloy pa rin niya ang reforma at tuwid na daan sa bansa. Tinukoy pa rin niya yung pangako daw niya sa taong bayan na hindi siya magnanakaw. Sa halip nga, inubos pa rin daw niya ang mga tiwalit. Samantala, inatasan naman ni Pangulo Aquino yung susunod na leader ng PNP na maglatag daw na matibay na hakbang para sa pagkakaisa at alisin ang kultura na sinasabing bata-bata system. May ilulunsad din niya, ipinag-utos rin ni Pangulo Aquino ang paglulunsad ng lambat sibat laban sa kriminalidad at tiniyak na magpapatuloy ang PNP modernization. At yan po ang ating pag-uulat mula po dito sa Silang Cavite. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Rocky.